Magandang araw mga kasarimanok. Nandito na naman tayo sa isang quail farm sa Bulacan. Isa na namang kampiyon na episode ang ating mapapanood sa ating kapihan at sarimanukan with the industry champion. Makikita na naman natin at matutunghayan ang isa na namang certified sarimanok quail racer dito sa Bulacan. Kanyang isi-share ang kanyang mga hamon at naging tagumpay sa larangang ito. Halika, samahan niyo ako dito sa Mayto, Kalumpit, Bulacan, Tricia May Quail Farm na pag-aari ni Sir Yuji Libao, isang certified sarimanok quail racer. Una po akong nag-quail, nadali po agad ako ng sipon, yung mga ganun po. Nagkasakit sila, tapos bigla po akong na problema kung paano kong gagamutin to. Siguro nasa 7 kaming farmer ng quail. Nainganyo po ako ng mga kaibigan kong nag-quail farm. Nainganyo nila ako dahil maganda nga daw po yung kitaan. Unang-una po yung sa housing. Kailangan yung sa housing po, ventilated. Yung cage po nila, pinaka-cage, kailangan tama po yun. Tapos yung inuman, maayos. Yung preparation po ng mga kainan. Ang protection po namin sa housing, yung mga lona po. Tulad po ng panahon ngayon, mainit, uulan, binababa po namin siya para maprotektahan po sila sa sakit. Nag-umpisa kami sa 2,500 heads. Tapos ngayon po, nagdagdag po kami ng 3,000 heads. Dahil po gumanda po yung yung income, yung benta. Nadi-dispose naman po lahat yan kasi actually kanina po nag-deliver po ulit ako. Alis araw-araw naman po yung yung deliver ko. Yung tulad po nito, yung farm po namin, yung mismong housing niya nasa bukid. Hangin po ang kalaban namin dito. Hangin, tapos yung ulan, yun po. Una po akong nag-quail, nadali po agad ako ng sipon, yung mga ganun po. Nagkasakit sila, tapos bigla po akong na problema kung paano kong gagamutin to. Nabubugbog ng hangin. Yung lumambot po yung mga itlog, halos lahat po. Puro brown lumabas na malambot. Isa pa pong naging problema namin, nito pong bagong pugo po namin is nabigla po kami sa pagpapalit ng feeds. Nagsimula po sila sa starter. After ng starter, nag-change po kami ng layer. Masyado po siyang napaaga, kaya yung itlog po niya biglang naglakihan. Yun po yung dahilan kung bakit namatay yung ibang pugo. Nabigla po sila. Naging solusyon po namin is tinawagan po ng barkada kong nagsusupply sa amin ng feed, si Sir Denrick ng Dr. Quail Farm. Tinanong po namin siya kung anong magandang solusyon. Then, ang sinabi naman po ni Sir Denrick is ibalik namin ulit ng starter. Then step by step po kami ulit magpapakain ng starter to layer. Ganun po nangyaring namin, solution. Dahil bago pa lamang po kami nagpupugo, medyo kinulang po kami sa kaalaman. Kaya medyo technical problem. Buti na lang, nandiyan si Sir Denrick. Kaya medyo nagkaroon po kami ng kaalaman sa pag-quail. Sa ngayon, ganda po kasi nakakatulong po siya sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Sana pagtuloy-tuloy pa rin po siya dahil maganda po kita. Alas araw-araw po kami may hawak na income. Papasalamat din po pala ako sa mga tumulong sa amin nung kami po ay nagsisimula pa lang. Nagpapasalamat din pala ako sa pamilya ko na unang-unang tumutulong sa business namin. Maraming salamat din pala sa Sarimanok sa patuloy na pagbibigay nilang kaalaman at sa magandang kalidad ng kanilang feeds. Salamat Kapugo at Kasarimanok Sir Yuji Libao sa pag-share mo ng iyong mga experience. Malaking bagay ito sa mga nagsisimula. Nabigo at nagtagumpay. Ang mga solusyon na nakatulong si Sarimanok kung paano ang mga technical na aspect ay kanyang nasolusyonan
dahil sa mga ginagawa nitong seminars sa iba't ibang lugar. Kaya Kasari Manok, malaking tulong po ito para sa industriya. Magkikita po tayo sa susunod na episode ating lilibutin ang buong Pilipinas na may mga puguan para ma-inspire pa kayo. Para sa inyo mga Kasari Manok, tamang pagkain at balanseng protina para sa malusog na pugo at magandang pangingitlog. Kita-kits po tayo ulit sa susunod na linggo. Kapihan at Sari Manukan with Sari Manok Industry Champion.